Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, Cancer, we have the Ace of Cups. Napakaganda. Super blessed ka sa ngayon. Kasi si Ace of Cups, this is, oh, yes. Yeah. So, yun, there is a blessing coming in. At hindi lang ito iisa, no? This is blessings talaga. Ang daming iba't ibang klaseng opportunity ang pwedeng papasok sa buhay ninyo around this time. Kaya naman, kung nakikita nyo, 'di ba, yung cup ito, binibigay sa'yo, kamayan ng Divine Universe. Merong cup na ino-offer sa'yo, tapos ang laman, tingnan mo, siksik, liglig, umaapaw, 'di ba? Ay go overflow na yung tubig na laman kasi punong-puno yung cup na yan ay bibigay sa'yo. Kaya nag-overflow siya. And kung ano man ang nilalaman nito ng cup na to, these are the things, na kailangan mo siya ngayon. These are what you need right now. Kaya magiging sobrang saya ka. Overflowing of blessings, overflowing of joy and happiness din, no, ang matatanggap mo dito. Kaya napakaswerte mo, napaka-blessed mo, 'di ba? And yeah, there are so many different opportunities ang pwedeng dumating at iba't iba 'yan depende sa inyong sitwasyon, ano. Iba-iba iba-ibang area of life, no, yung pwedeng magkakaroon kayo ng ng biyaya dito. And yes, it could be love, it could be people, 'di ba, na mga magiging very supportive of you. It could be opportunities na related sa pagkakakitaan, related sa pera, sa career ninyo, sa business, pwedeng gano'n. Or it could be it could be a relationship, depende sa inyong sitwasyon. But you are going to be very happy. No, talagang magiging siksik-liglig, umaapaw ang biyaya na pwedeng dumating sa inyo rito. Okay? Kaya, good for you. And yeah, dahil sa dami ng biyayang paparating sa'yo, this is calling for a celebration. 'Di ba? Kasi pag nagse-celebrate tayo, ng mga blessings, in a way, parang ano yan, pasasalamat din natin. Acknowledgement natin, no? Yung pagsasaya, pagse-celebrate ng mga blessings. Acknowledgement din natin yan sa divine na natanggap natin yung kanyang biyaya, natutuwa tayo for that biyaya. And, in a way, parang nagpapasalamat din tayo kapag sineselebrate natin yan. Nagpapasalamat din tayo at the same time, no, sa blessings na binigay ng universe. Kaya maaari, no, na dahil sa mga blessings na yan, kaya kayo magse-celebrate. Pwede rin na may mga okasyon, no? Pwede may mga okasyon kayo, may mga pa-birthday, may mga post-graduation party, pwedeng merong mga nakapasa sa board exam, 'di ba? Mga ganyan. Maaaring ise-celebrate ninyo ang milestone ninyo sa relationship, sa buhay in general, or other things pa, no? But definitely, there is a celebration coming up na a-attendan kayo or pa pwedeng kayo mismo yung mag-host, no? So, we have the Nine of Wands. Nine of Wands is about, parang ano to it's about perseverance, This is about pagsisipag, pagtsatsaga. Pero parang ngayon, natigil muna kayo, no? Maaaring meron kayong ginagawa and parang tumigil muna kayo sa pagtatrabaho niyan, sa pagfo-focus sa bagay na yan. Kasi nga, maaari na ang iba sa inyo rito is parang napagod na, parang napagod na kayo. Parang nasawa na kayo sa ginagawa ninyo na siguro naisip ninyo, "Ba, ang dami ko nang ginawa, no? Ang tagal ko nang ginagawa 'to." Pero parang hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita yung success ko or kung saan ito papunta, 'di ba? Parang gano'n. Kaya siguro somehow parang nawawalan na ng pag-asa ang iba sa inyo. 'Di ba? So, kung napapagod lang kayo, take a break, okay? Take a break. Pero that doesn't necessarily mean na yung
take ng break ninyo, tuluyan na kayong aalis 'no, sa path na 'yan, 'di ba? Wag naman kasi alam mo, hindi ka kung iniisip mo nga na ang layo na ng narating mo, ang layo na ng nilakbay mo, pero yun lang hindi mo pa nakikita yung ano man lang, yung dulo kumbaga. Ah, Isipin mo na lang ang dami mo ng ginawa, ang dami mo ng ginastos, ang dami mo ng oras na ginugol sa ginagawa mong 'yan. Tapos all of a sudden ngayon dahil napagod ka na, nasawa ka na, gi-give up ka na, 'di ba? Sayang 'no, sayang. At saka, isipin mo lang din na hindi ka dadalhin ng divine universe 'no, sa ganito kalayong, sitwasyon, 'di ba, na ang dami mo ng ginastos, ang dami mo ng time na ginugol dito for nothing, 'di ba? Hindi sasayangin 'no ng divine universe ang resources mo, ang pera mo, ang oras mo, ang efforts mo, hindi niya sasayangin kung wala naman 'tong papupuntahan. Kasi in the first place, you will not be put on this path kung hindi yan para sa'yo, kung hindi yan nakatakda para sa'yo. Kaya 'wag kang 'wag kang mapagod, 'wag kang magsawa, 'wag kang mag-give up, kasi konti na lang, 'no. Maaari 'no na meron kang maaari na kung ano man ang obstacle na nararanasan mo ngayon, that's just the last one, 'di ba? Ito na yung last mo na ano, na obstacle at pagkatapos nito 'pag na-solve mo na 'yan, nasolusyonan mo na 'yan, nakalabas ka na diyan sa sitwasyon na 'yan, then nandodo'n na pala yung tagumpay, 'di ba? Nandodo'n na yung success mo. Kaya huwag kang sumuko, okey? Huwag kang sumuko, magpahinga ka lang kung napapagod ka na, then mag-refresh ka, mag-renew ka ng inyong sarili, then get back to it. Kasi Nine of Wands na 'to. You know, Nine of Wands, ang sunod nito, you're almost there, no, sa finish line. Kasi yung finish line nito is Ten of Wands. So, just imagine, di ba? Isang kembot na lang, isang tumbling na lang, nandoon ka na. Di ba? Kaya wag kang sumuko. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat and for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat. At time for healing. Cancer. You know, time na to, panahon na to para mag-heal na yung mga sugat. Okay? Kasi the longer na i-harbor mo pa yung galit, yung tampo, yung wisit, yung inis, mas lalo ka lang mawawala sa ano mo, sa sa path na dapat mong mapuntahan, 'di ba? Kasi that is negative energy, 'di ba? Negativity 'yan eh. And imbes na papunta ka na sa pag-move on, imbes na pagpunta ka na sa pag-progress sa buhay, mas lalo kang pwedeng maligaw, 'di ba? Kung patuloy ka na mag-harbor ng resentments, ng sama ng loob, yung mga ganon, 'di ba? Kaya it's time for healing, no? This is the advice sa'yo ng universe na mag-heal ka na. And how can you start healing, 'di ba? It starts with acceptance. You know, kapag accepted mo na, tanggap mo na kung ano ang nangyari, kapag matanggap mo na sadyang gano'n talaga ang buhay, 'di ba? Whatever this situation, no, na nasaktan ka or kung ano man ang nangyari sa iyo, kapag nag-ano ka kapag natanggap mo na 'yon, then magkakaroon ka na ng willingness to forgive. At kapag nakapagpatawad ka na, 'di ba, gagaan na yung loob mo, matatanggal na yung tinik sa dibdib mo, then that's the start of your healing process, 'di ba? At mararamdaman mo 'no, na kay gaan pala. Baka masabi mo 'di ba, na sana 'di ba hindi ko na pinatagal yung galit ko, sana noon pa tinanggap ko na ang sitwasyon, eh di sana naging masaya ka na ng matagal na panahon, 'di ba? So yun, this is a time for healing. Kasi mapapansin mo din 'di ba, na siguro naman, kung kunyari years na ang binilang nito ng galit mo, sama ng loob mo towards a person. So, tignan mo ano nangyayari sa buhay mo, 'di ba? During this time na may galit ka sa puso, ano nangyayari sa buhay mo? Ano nangyayari na ano nag unfold 'no, sa buhay mo? Tignan mo, i-assess mo yung sarili mo.
no? Kasi baka diyan sa pamamaraan na 'yan ma-realize mo na, "Oo nga, sinayang ko yung maraming pagkakataon na maging masaya ako." 'Di ba? Kasi kapag punong-puno ng galit, punong-puno ng resentment ang puso mo, 'di ba? Parang dine-deprive mo ang sarili mo na maging masaya ka genuinely, 'di ba? Kasi meron at merong bumabagabag 'no, sa dibdib mo, sa isip mo. So what else? Don't let your past hold you back. Eto na nga, kaya kailangan mo na mag-heal. Kasi most likely, merong mga, siguro marami din opportunity for you to be happy na hindi mo yun in-enjoy, hindi mo yun in-embrace. Kasi, eto nga, makasaksakan ka pa ng galit, ng tampo, ng resentments, 'di ba? Kaya yun ang nag-hold back sa'yo. Imbes na papunta ka na sa pag enjoy sa buhay, imbes na papunta ka na doon sa pag-move on sa buhay, 'di ba? But because of yung ano mo, yung kung ano man ang pinag-iisip mo pa related doon sa inyong nakaraan, yun ang naging sagabal, yun ang naging obstacle mo, 'di ba, para tuluyan ka ng masaya. Kaya ito yung advice sa'yo, huwag mong hayaan ano, na i-hold back ka ng kung ano nangyari sa iyong nakaraan, 'di ba? Kaya it's time for healing because you deserve happiness. You deserve genuine happiness and joy sa buhay, Cancer. And kung patuloy mong iha-harbor sa puso mo yung sama ng loob, yung galit, yung emotional baggages mo na iniwan sa'yo ng inyong nakaraan. Parang, parang unfair ka naman nun sa sarili mo, 'di ba? Kasi you deserve better. You deserve happiness, 'di ba? You deserve happiness. At yun, kung yung mga sama ng loob mo sa mga ano, hindi mo pa nala-let go, talagang meron parang gabundok na negativity ang nandiya diyan sa puso mo. So, hindi ka talaga magiging genuinely happy, 'di ba? Kaya kailangan mo nang i-release ito, i-let go mo na 'yan para maging masaya ka na, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na ila-let go mo na 'yun, makakalimutan mo ng ginawa nila, 'di ba? Hindi rin, eh, hindi mo rin makakalimutan 'yun. Pero at least, 'di ba, patawarin mo na kahit hindi humihingi ng tawad sa'yo. Magpatawad ka na para makapag-move on ka na sa buhay. 'Di ba? Kasi baka ang iba sa inyo, 'di ba, ang bigat-bigat pa ng nararamdaman mo tapos yung mga taong nakagawa sa iyo ng hindi maganda, wala lang sa kanila, happy na sila sa buhay nila, 'di ba? So, ikaw yung kawawa, 'di ba? Kasi hindi ka pa maka-let go. Ikaw yung kawawa kasi hindi mo pa nare-release 'no, yung sama ng loob mo sa kanila, yung gano'n. So, isipin mo 'yun, okay? If this message resonates with you, isipin mo 'yun. Think of your happiness, okay? Kasi deserve mo 'yan. Deserve mo 'yan. Kung meron ka din naman magagawa kasi maaaring ito yung nagiging obstacle mo, 'di ba, para maging masaya ka na sa buhay. So, tanggalin mo na kung ano yung mga obstacle na 'yan. Tanggalin mo na sa buhay mo 'yan, 'di ba? At piliin mo yung happiness mo. Piliin mo yung peace para na maging genuinely happy ka na sa buhay. Alright? So, we have, what do you need to release? Oh, eto, related ito dito. Okay? So, feeling ko dito, Cancer, ang iba sa inyo, meron talagang laki ng bubog, no? Ang laking bubog nito na naiiwan sa puso mo. So, yan, maybe it's about time na for you to do some kind of reflection, mag-contemplate ka, piliin mo yung sarili mong happiness. Okay? Piliin mo kung ano makakapagpasaya sa'yo. Alright? So, kung ano man itong mga naging sagabal para maging masaya ka, then iyon ang sagot dito. What do you need to release, 'di ba? So, what do you need to release? Anong mga kailangan mong i-let go para maging masaya ka na? Yan ang siguro assignment mo sa ngayon, 'di ba? Na i-enjoy mo yung buhay. Okay? Enjoy mo yung buhay. Hindi hindi mo ikaka-asenso ang pagha-harbor ng resentments, ng galit, ng inis, ng buwisit, no? That's just going to attract the opposite. Imbis na magtagumpay ka na, maging masaya ka na,
it's going to be the opposite of that, no? Ang maa-attract mo kung patuloy mong iha-harbor ito sa puso mo. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.